So, paano natalo ang Serbia sa Finland? Dito yun, idol. Sinalta kasi nila si Jokic dyan sa teenager ng Finland na si Morinen. Malakas po itong si Morinen, mga idol, pero kasi dahil siguro mas bata siya, baka iniisip ng Serbia na hindi ito mabibigyan gaano sa opensa kasi ang main guy ng Finland ay si Lauri Markkanen eh. Actually, feel ko yun naman din talaga yung balak ng Finland dito, kaya nung pinasa kay Morinen, makikita natin tong point guard nila and even si Lauri na sinasabihan siya na ipasa na sa iba. Pero anong ginawa ni Morinen? Tinira to. Nakababa rin kasi yung kamay ni Joker eh, kaya mas madali siyang nakatira dyan, lamang na sila ng tatlo. Actually, hindi na po bagong depensa to kay Jokic na finofront siya ng tao niya rito, gawa nung hindi nila kakayanin si Jokic sa ilalim, kaya ang diskarte na lang ay wag na siyang hayaang makakuha ng bola dyan sa poste. Pero naging matinik din kasi itong pangalawang defender at hindi na nakita po ni Jokic na nasa likod na pala siya. Kaya good sneaky move to sa kanila. Kahit na yun nga, hindi na bago kay Jokic yan at dahil dito, nakascore na naman ang Finland, defense to offense yan mga idol. Tapos na ang NBA, tapos na rin po ang PBA pero may FIBA pa po tayo na paparating mga idol at may bonus pa rin po si OneX Sports sa una nyong hulog. Tignan nyo lang yung napupusuan yung mananalo sa bawat laro sa iba't ibang liga pa yan, mapa NBA, PBA, Japan B-League, FIBA o iba pa mga idol. I-click nyo lang yung link sa ating komento at i-type nyo na rin po ang ating code na nakikita nyo dito sa ating screen. Jonas PB lang naman yan. Actually, later in the game ay lumamang pa po itong Serbia thanks syempre sa lupit ni Joker. Pero nakahanap naman din kasi ng paraan to mga finish sa kanilang opensa. Ano yun? Heto, for some reason, itong si Jokic po ang tumatawa kay Valtonen at sa mga hindi po nakakaalam, 6'7 guard to ng Finland. So mukhang dito talaga sila nakakita ng siwang sa depensa ng Serbia. Naka-epekto rin na dahil sa pag-pick up niya full court, nakuha rin po ni Jokic ang kanyang pang-apat na foul dito at isa na lang fouled out na siya. 5 lang kasi sa FIBA. Pero kasi kita dito na parang hindi siya familiar sa laro ni Valtonen. Actually ako nga rin naman syempre. Maybe yun nga, dahil 4th quarter na, si Lauri ang iisipin mo talaga na bubuhat dito sa Finland. Pero this game ay iba po ang kwento sa huling quarter. Kita naman eh, ang layo ni Jokic dun kay Valtonen kasi iniisip niya na ipapasa niya lang din ng bola sa mas priority na player sa opensa. At tama naman siya rito. So good job talaga kay Valtonen sa mga huling minuto ng 4th quarter na nare-recognize niyang mas mabilis talaga siya rito kay Joker. Hindi siya nag-atubili na iba ditong best player in the world. Ganda pa nung bump niya pero panabla pa lang yan. Actually wala pa nga siyang full na kumpiyansa rito at hindi pa niya pinagbabayad talaga si Jokic for defending that way na ang layo niya. Pero yun nga ini-include nila si Joker sa pick and roll defense kung saan igagalaw niya yung feet niya at mag-e-exert siya ng more energy kaysa yung defending of the ball. Hirapan niya at ngayon natapat siya sa matinik na shooter na big man. Nahirapan siyang maghabol sa labas. So hindi pa rin talaga nag-a-adjust yung Serbia dito kahit na pilit ina-attack ng Finland tong si Jokic. Tao pa rin niya si Valtonen at sa tingin ko ay okay lang yun kasi may hirapan po si Jokic lalo sa depensa if si Lauri yung tao niya kagad habang may 4 na fouls na siya. Ang nipis pa naman tumawag dito sa FIBA. Kaya stuck siya rito kay Valtonen kung saan nahuli po na medyo napafocus si Joker dito kay Lauri kesa sa tao niya. Delay tuloy ulit siya dyan kay Valtonen na umangat na pala. Tusta na naman si Joker mga idol. Kaya ayan, sinasama na rin nila si Valtonen talaga sa mga actions dito sa Finland para mapilitan si Jokic na dumpensa on the ball. Kawalan na rin talaga ng disiplina sa Serbia to. Si Jovic na ang tao ni Valtonen dyan at again, napatingin siya doon kay Lauri imbis na sa tao niya. Pangalawang beses na yan para sa Serbia na dahil focus sila gaano doon sa star player ng Finland, nalimutan na nila yung iba. Puro Valtonen talaga mga idol, by this time nasa alapaap na yung kumpiyansa nito eh. Tapos hindi pa rin nagbabago ng match-up ang Serbia. Pero syempre, kita kay Jokic na mas pinagtuunan na niya ng pansin tong si Valtonen kumpara mo sa kanina, though nakababa pa rin ang mga kamay nito. Paano? 27% shooter lang to ngayong FIBA Eurobasket 2025. Pero lesson na rin yan na dapat lahat ng opponents mo ay nire-respeto mo. Actually, wala kasi dapat tong si Valtonen dyan sa court. Na-fouled out lang yung isa nilang kakampi kaya siya yung pumalit. Tapos ending, siya pa ang nagsalba sa Finland. Kaya dyan mo talaga mapapatunayan mga idol na bilog ang bola. Isipin ninyo, powerhouse team at podium contender tong Serbia. Kahit na walang Bogdan Bogdanovic kasi injured tapos tinalo sila ng Finland na may isang NBA player lamang. Tapos hindi pa nagbuhat yung player niya yon sa winning moments kundi ibang player pa. Yan din po yung exciting dito sa FIBA eh. Kapag laglagan na tapos na saktong buenas kayo, pwede talaga kayong maka-upset. Hindi tulad pag nasa best of 5 or best of 7 series ka na mahihimay mo talaga yung lahat eh. Makakapag-adjust ka and mas masascout mo ng malapitan yung players ng kalaban. Kaya ayun, nasilat po ng Finland itong powerhouse ng Serbia para makapasok sa quarterfinals. Kaya ano po ang masasabi nyo sa video natin ngayon, ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.